our topic for today, the anointing for the fear of the Lord and its benefits. Kaya lang, andito lang ako sa first service. Kaya ito yung series talaga, part 1. Anointing. Sabihin natin, anointing for the fear of the Lord and its blessing. May blessing. Kaya lang, nasa 1/4 lang ako kanina. Kasi maraming testimony. Basa po ang topic, the anointing for the fear of the Lord and its benefits. May mga benepisyo na daglay ang anointing of the fear of the Lord. Basahin po natin the anointing for the fear of the Lord. Simulan natin sa verse 1. And there shall come forth a rod. Sabay-sabay po tayo. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Ito pong tinutukoy dito si Jesus. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, kay Jesus. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord. And he shall not judge, ito po yung maganda, ang isang taong may fear of the Lord, he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita na sabay-sabay nating pag-aaralan. Sa Diyos ang papuri. Palakpakan natin si Lord. You are welcome, Holy Spirit, once again. In Jesus' name, you can take your seat. Pinag-aralan po natin, mineditate different manifestation of the Spirit of God. The different dimension, at ngayon po, the anointing of it, the Spirit of the Lord. And the Spirit, the anointing of the Spirit of fear of the Lord ay may benepisyo. May benepisyo po ito sa tao. Because of, dito po ang tinutukoy po dito ay si Jesus. Kung bakit si Jesus ay nagtagumpay nung nasa lupa, because of the Spirit of God, the Spirit of knowledge, the Spirit of understanding, the Spirit of wisdom, the Spirit of counsel and might. Taglay ni Jesus yung Spirit of counsel and might, kaya nabunuhay niya si Lazarus. Ang nagmanifest sa kanya is Spirit of might. At ngayon, yung Spirit na yan ay nasa iyo. Palakpakan natin the Holy Spirit. Nasa iyo at nasa akin tayo ngayon ang ambassador. Ikaw ang representative sa inyong lugar, sa iyong family, sa eskwelahan kung nasaan ka, sa opisina kung nasaan ka. Ikaw at ako ay representative ni Kristo. Sabihin mo yan sa sarili mo. Sa iyong kaharap pala. Ikaw at ako ay representative ni Kristo. Kaya tataglayin mo yung wisdom. Taglayin mo yung knowledge, ang understanding, ang anointing. Kung bakit nagtagumpay si Kristo, nasa Kanya si Holy Spirit. Kung bakit ka magtatagumpay, kung dadaling ka sa New Zealand, saan mang bansa, saan mang trabaho, magtatagumpay ka dahil ni Holy Spirit, the Spirit of God. Sa pagsubok na iyong pinagdadaanan, sa tuksong iyong pinagdadaanan, magtatagumpay ka because of the Holy Spirit of God. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ang maganda sa verse 3, ang isang tao na may fear of the Lord, his delight shall be, ito si Jesus. His delight shall be, basa po natin. Si Jesus yan. His delight shall be in the fear of the Lord. Anong pong tawag dyan sa dalawang yan? Semicolon. Pag ganyan, semicolon. Pag dalawa, colon. May ini-emphasize po iyon. Ang meaning ng fear of the Lord, He shall not judge. Hindi siya huhusga ayon sa kanyang nakita. He shall not judge after the sight of his eyes.
Yan ang may banal na takot. Hindi ka humusga sa taong nakikita mo. Ay bakit siya malamyang magsalita? Siguro ano siya? No. Malamya kasi ang lagi niyang kaharap. Siguro napapalibutan siya ng mga kapatid na 11 babae at siya lang ang lalaki. Are you listening? Huwag mong husgahan. Yan si Jesus. He has, sabi rito, he shall not judge. Yung babaeng dinurugo, na 12 ng taong dinurugo, pinipigilan ng mga taong lumapit kay Jesus. Why? Kilalang marumi. Yan ang tao. Sino ba ang dapat lumapit sa Panginoon? Yung marurumi na kailangang maging malinis. Yung marurumi dahil sa kasalanan. Lahat tayo'y nagkakasala. Kailangan nating, yung kanta kanina, lumapit tayo kay Lord. I call on your name. Tawag kay Lord. Huwag mong pipigilan ng tao. Marumi ka, hindi ka pa pwede kay Lord. Ha? Lalo nga lumapit. Hello? Makasalanan ka sobra, hindi ka natatanggapin sa langit. Hindi tatanggapin kung hindi gagawin Panginoon si Christ. Pero yung makasalanan niyan ang dahilan kung bakit si Kristo mula sa langit ay bumaba sa lupa para sa mga makasalanan. Sabi mo siya, katabi. Nailigtas. Hindi siya pumunta para sa banal. Huwag niyong pipigilan ang taong lumapit sa Panginoon. Huwag niyong sasabing, ikaw, ang ugali mo, kilala ko dyan sa eskwelahan, huwag kang pupunta, hindi ka pwede mag-born again. Dapat nga lalo mag-born again. Hindi ka pwede sa church namin. Saradong pintuan sa mga kagaya mo. No! Dalhin niyo rito sa JA1 Bawan. Welcome. Hello? Welcome. Kailangan lumapit sa Panginoon para mabago. Sino rito ang dating nasa dilim, ngayon nasa liwanag ka dahil ikaw ay lumapit kay Lord? At ngayon, hilingin mo sa Panginoon, gamitin mo, Lord, ang buhay ko. Amen. Yan si Jesus. At yan dapat tayo. Ano si Jesus? Because He has the fear of the Lord, ang katangian. Ang magandang katangian ng may banal na takot sa Diyos. Hindi humuhusga base sa nakikita. Hindi humuhusga base sa naririnig. Sino yun? Sino rito ang ayaw humusga base sa nakikita niya? Base sa mga balita. Talagang itong mga nasa gobyernong ito, talaga namang, huwag kang ganyan. Narinig mo lang ang balitang ganito. Huwag kang padadala sa ganon. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang padadala sa sabi-sabi. Anong sabi ng matatanda ang nakikinig sa sabi-sabi? Kayo may sabi niyan. Wala raw bait sa sarili. Huwag makikinig basta sa sabi-sabi. Si Lord may sarili, meron siya. Siya'y humaharap sa Panginoon, sa Ama. Hinihintay niya ang direksyon ng Ama. Hindi siya, itong maganda, He shall not judge. Hindi raw huhusga si Christ sa pagdating niya sa lupa. At yun nga ang naganap. He shall not judge after the sight of His eyes. Kaya yung mga tao bumabato doon sa makasalanan. Yung makasalanan takbo kay Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Protection na niya yung makasalanan. Dahil lumapit sa kanya. Anong sabi ni Jesus? Kayong mga tao na may hawak na bato, bumato ngayon ang walang kasalanan. Ay wala naman sa mga tao walang kasalanan. Ibinaba nila isa-isa ang mga bato. Sila'y napahiyang umalis. At yung babaeng makasalanan na lumapit kay Jesus, tumanggap ng kapatawaran, tumanggap ng pag-ibig mula sa Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Tayo ngayon ang representative. Wag mong tatanggapin ang sinasabing, ba't yan itinatanggap sa church nyo? Ay alam na yan ganito. Aba, ay saan pupunta? Yan inangangalo niya, ba't nyo tinatanggap? Sandali.
Kapag ba ang miyembro na iyong hawak ay 700, iisa-isahin mo pa ba? Sino rito ang mga nangungupit? Sino rito ang mga nagsisinungaling? Anong pagkakaiba ng nangungupit, nagsisinungaling? Doon sa nangangalunya. Lahat sila'y kailangan mabago, maborn again. At panahanin si Kristo sa puso at nang magkaroon ng banal na takot at sila'y mabago ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ilapit kay Lord. Kaya sabi ng Panginoon, kayong mga nais bumato dito sa makasalanang babae dahil na nga yung makasalanang babae prostitute. Marami na. Sino sa Biblia ang prostitute nagbibigay ng panandali ang aliw na naging pagpapala, kinupkop ang mga espiya? Sino po yan? Si Rahab. Si Rahab ay napagpala. Siya'y makasalanang nagsisi. Ang tinutukoy ko po, ang mga makasalanan kailangang ilapit kay Lord para magsisi at mabago ang buhay. At panahanan ni Hesus Kristo, panahanan ng banal na Espiritu Santo, at siya ay patuloy na magbigay ng parangal sa Panginoong Diyos. Ilapit natin ang maraming tao palapit kay Kristo. Huwag mong itataboy. Huwag mong sasabing, bawal sa aming church ang ganito. Hoy, wala akong sinabi sa inyong ganyan. Hello? J1 Bawan? Wala akong sinabing mga bawal pumasok dito. Wala. Welcome ang bawat isa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mababago. Walang pwedeng bumago sa buhay ng tao maliban kay Hesus Kristong banal sa mamagitan ni Holy Spirit, the Spirit of the living God. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ito ang kailangan taglayin. Anointing of the Spirit of the Lord. At sino raw yung may taglay na anointing ng banal na takot? Yung taong hindi mapanghusga. Yung taong hindi nagbe-base sa nakikita. Ba't ganyan ni kaiksi-iksi ng damit? Siguro yan ay may ginagawang kakaiba. Huwag tayong husga. Ba't yan ang make-up kulang na lang Huwag tayong magbe-base sa ating nakikita. Huwag. Ba't yan ilaging nakasuot na panlalaki? Babae siya. Siguro yan huwag mo na ituloy. Hindi nagbe-base si Lord sa kanyang nakikita. Ang pinagbabasihan ng Panginoon ay puso. Huwag mo sabihin, bakit yan? Nagkakalalaki nagmay-makeup. Ano sa'yo? Mag-makeup ka rin kung gusto mo. Huwag tayong ganyan. Hello? Hayaan mo ang kilos ng banal na Espiritu ang kumilos. Sabi mo siyang katabi, ang para kay Lord na trabaho ay huwag mong tatrabahuhin. Mahihirapan ka. Ang kailangan mong gawin, manalangin at maging pagpapala. You are declared blessed to be a blessing. Sabihin mo sa iyong sarili, I am declared blessed. At ako'y pagpapala. I am receiving the Spirit, the anointing of the Spirit of fear of the Lord. Sino rito may banal na takot, hindi ka mapanghusga. Hindi mo husgahan ng tao ayon sa iyong nakikita at naririnig. Kaya tayo sa FB baga minsan may nalaman ako, hindi raw totoo yung mga inilalagay doon. Huwag ka na mag-FB. Mga ginagaya lang daw ang mga mukha, ginagaya lang daw ang mga boses, baka na may kidalandala at galit na galit sa iyong iniidolo. Galit na galit ka dun sa lumaaway sa iyong pambato sa, pambato saan? Tulungin ako. Sa pambato, yung doon sa ngayon, may eleksyon, pambato mo sa iyong presidente, hindi naman, walang laban ang presidente ngayon Sa iyong mga senatorial candidate, governor, vice governor, congressman, pagka kontra sa iyong gusto, ikaw ay nanggigagalaiti. Walang gaya na, J1 Bawan. Sabihin mo, huwag kang magbabase sa iyong naririnig at sa iyong nakikita. Okay? Umalakpa ang may fear of the Lord.
Mahalaga ang may banal na takot sa Lord. Mahalaga ang may banal na takot sa Lord. Ito ang katangian na meron si Christ. Kaya binigay ko sa inyo ng halimbawa. Ang lumapit sa kanya na nagbibigay ng panandali ang aliw. Kaya nung nakita niya doon sa Siloam, yung babae, oo, wala kang asawa dahil ang dami mong asawa. Pero, nagkaroon ng open communication si Christ para maligtas. Hindi niya itinataboy ang lumalapit. Anong sabi ni Christ? Matthew 11:28, "Come unto me, all of you who are heavily laden." Nabibigatan ka na sa problema? Nabibigatan ka na sa kasalanan? Lapit kay Lord. Sino masaya na ikaw ay magagamit ng Panginoon para ilapit ang tao, pero huwag mo kalilimutang ilapit muna ang sarili mo sa araw na ito. Pumalakpak sa Panginoon, ang blessed. Amen? His delight shall be in the fear of the Lord. At alin na tinutukoy again ng fear of the Lord? He shall not judge after the sight of his eyes. Neither reprove after the hearing of his ears. Hindi siya naniniwala basta-basta. Taas ang kamay na hindi ka basta maniniwala at hindi ka pa-apekto sa sabi-sabi. Amen? Pagbasihan mo ay salita ng Diyos. This is the final authority. Magbasa tayo ng Biblia. Nagpapadala. Sino po ang wala pa sa JA1 Bawan family? Lagay po namin kayo. Taas po ang kamay. Yung nakakatanggap po ba kayo ng devotion? Utoy, na member ka ng JA1? Nakakatanggap ka ba? Pwedeng pataas ang kamay para kayo may i-add namin. Yung nakakatanggap daily. Lahat. Sinong hindi? Mga devotion, panawagan, nanawagan tayo nung Sunday na 2:30 ang nakakatanggap po tayo. Sinong hindi? Para may add kayo. Meron bang hindi? Sige, mamaya. Meron bang hindi? May nag-aalaga sa'yo? May nag-aalaga. Sino rito hindi nakakatanggap? Please, mahalaga po yon. Okay, kasi doon po ay may mga words of God. Next, verse 1 sa ating binasa refers to our Lord Jesus Christ. Sa ating binasa, who had the Spirit of God without measure to do anything. Immeasurable ang power na meron si Christ when He was on earth because of the Holy Spirit. And the Holy Spirit who raised Jesus from the dead lives in you. You have the immeasurable power from our Lord. May narinig ba kayong magandang balita? Sabi ko po, you have the immeasurable power because of the Holy Spirit in your life. Sabi ko, you have the immeasurable power within you from the Holy Spirit who is with you. Kaya si Christ, without measure, ang Spirit of God in Him to do anything. Because of the Spirit, Holy Spirit. Sino rito ang walang taglay na Holy Spirit? Sino ang may taglay na Holy Spirit? May pinuntahan ako kahapon. Even yung mga ipinag-pray ko nitong week na ito na papuntang ibang bansa. Sabi ko, yung isa papuntang ibang bansa. Sabi niya, Reb, nasan po kayo? I want to meet you. Going to Canada po ako. Tourist po ako. Sabi ko sa kanya, video call na lang. Kasi alam ko busy ka na, alis ka na bukas. Video call na lang tayo. May mga bilin ako sa kanya tungkol sa mentoring. Sabi ko, wag mong kakagatin ng pain ng kaaway. Wag kang matutukso, malayo ka sa pamilya mo. Wag kang matutukso sa babae. Sabi ko sa kanya, bilin ko sa kanya, do not allow the fire killers. At ito'y sinasabi ko sa ating lahat. We need to have the fear of the Lord. Sabi ko sa kanya, banal na takot sa Diyos. Oo, alam ko, mahal mo ang Lord. Pero ang tanong,
Kailangan ang banal na takot sa Diyos ay mag-grow, lumago. Sabi mo sa iyong sarili, tandaan mo, kailangan lumago sa buhay mo ang banal na takot sa Diyos. The anointing of fear of the Lord. Biling ko po yun doon sa umalis ng Webes. May fire killer, may mga pumapatay ng alab. Sabi ko sa kanya, sa mentoring ko sa inyo, may 5 fire killers. Tandaan mo yan. Reb, nakalimutan ko na ano nga po yun. Sinabi ko sa kanya, at sasabihin ko sa inyong lahat, ang may banal na takot sa Panginoon ay hindi tatanggap ng pagpatay sa alab mo sa Diyos. Maalab ka ngayon, right? May kausap ako. Maalab ka sa Panginoon. Pinipilit mong makadalo. Kahit papunta rito, lakad ka, mainit. Maalab ka, I believe. Pero may pumapatay ng alab. Tandaan mo. Iwasan mo yan. At sinabi ko yun, biling-biling ko sa kanya. Bukod sa Proverbs 22:4, by humility and fear of the Lord are riches, glory, and honor, and the rest of the Isaiah 11:2. Marami akong verses na binigay sa kanya, pero sabi ko, mag-iingat ka sa pumapatay ng alab sa Panginoon. Ano nga po iyon? Sasabihin ko uli sa inyo. Sinabi ko na ito sa inyo noon, sa mentoring also. Ano yun? Sabi ko, alam ko magiging busy ka sa Canada. Number 1 business. At ikaw doon ay pagpapalain, padalwa, huwag mong hayaan yung kabisihan ay humadlang sa iyong pagdalo. Dadaling ka sa Canada, ang mayamang bansa, next to the Philippines. Agriga kayo, baka may mga taga-Canada. Deklarasyon yun. Brother Joe, this is Sister Helen, alam mayaman, Canada o Pilipinas? Oh, eh di tangkilikin ang ating sariling bansa. Hallelujah. Pero maraming pumupunta ron eh. Dollar, magkano ngayon ang dollar? 59.60. Papalitan mo, di ba? Kaya mga nasa Canada eh, talagang ano eh. Kaya sabi ko sa kanya, magiging busy ka ron, pampatay sa alab sa Panginoon niyang business. Kabisihan. Sabi siya katabi, narinig mo? Hindi ka mananakawan dahil sa iyong kabisihan ng iyong alab sa Panginoon. Mga workers, padalawa. Materialism. Kikita ka roon, dollar, bili ka rito, sale, 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 materialism. Ang asawa ko, ang anak ko, ilan ang anak mo? 4. Huwag madadagdagan, nasa abroad ka. Siyempre naman. Tama? Minsan ba, nasa abroad ang asawa, magkahiwala, nadadagdagan ang anak? Walang mangyayaring gayaan. Amen? Huwag kang papayag. Ngayon, ikaw ay pauunlarin ni Lord ang buhay. Maliliit pa mga anak mo. Pero may tapos ka ng anak. Naririyan, naghihintay ang asawa mo. Ikaw ay may hitsura, huwag kang matutokso sa iba. Pero huwag kang matutokso sa mga sale, magiging materialistic. Ano pa? Offense. Pupunta ka sa bansa. Hindi mo, sabi ko sa kanya, siyempre mga dadatnan mo doon. Pakisamahan mong mabuti. Baka ikaw ay ma-offend. Huwag kang papahayag. Disappointment and discouragement, avoid it. Sometimes you cannot avoid it, pero huwag mong hayaang magdikta yan sa'yo. Andiyan ba tayo? You need to have the fear of the Lord. May alis tayo eh, puntang New Zealand. Yun naman, masayang-masaya, makakasama ng asawa. Amen? Amen, ganda. Siyempre, pinagpe-pray eh. Pinagpe-pray ng life group niya. Leader. So, talagang possible. Kaya dapat may life group kayo. Leader.
Yan 5 bagay na yan. Offense, disappointment, discouragement, busyness, materialism. Yan po yung mga pakawala ng kaaway para agawin ang oras mo sa Lord. Huwag kang papayag. Sabi mo siya katabi, huwag kang papayag. Huwag tayong papayag. Sino rito ang gusto, ngayong ikaw ay born again na, totoo kang born again, nababago ka, may relasyon ka kay Kristo, gusto mo magpatuloy ang iyong paglago. Gusto mo may anointing ka of fear of the Lord. Sabi mo, Lord, gusto ko yun, anointing of fear of the Lord. I will not judge according to what I see and what I heard. Yan ang may fear of the Lord. Ano pa ang may fear of the Lord para nasa inyo ang anointing? Categories of God's anointing are the spirit of wisdom, mula sa Isaiah 11:1-3, the spirit of counsel and might, spirit of knowledge, spirit of fear of the Lord. And I believe that the best part of God's anointing is the anointing of the fear of God. And it is the one we have in the list today. Yan ang dapat meron tayo. Fear of the Lord. Marami nagsasabi, meron siyang pag-ibig sa Diyos. Ang wala ay banal na takot. Hindi nag-grow ang banal na takot. Kaya panay pa rin ang gawa ng mali, born again na. Ang totoong born again na, nasa iyo si Holy Spirit, hindi mo kaya on your own, pero nasa iyo si Holy Spirit, you desire na ikaw ay mabago. Change my heart, Lord. Renew my mind. Holy Spirit, use my hand, my lips. Sabihin mo nga yan, Holy Spirit, take the full control of my spirit, soul, and body. Rule and reign 24 hours daily in my life. From this day on forward, Holy Spirit of the living God, take over. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Palakpakan natin ating Diyos. Lagi natin yan sabihin. Take over. I surrender my life to you, Lord. Wala akong magagawa, Lord. Ikaw ang kailangan ko. Kaya nga malimit kong sinasabi, at ito'y tinuro sa ating panalangin. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sama-sama tayo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang, come on, pangyarihan mo. Ayaw kong magkulang. Bagkulang ng kabanalan mo, Jesus, dakila ka, tanging, open your mouth, ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay, has ko ay, galing sa'yo. Palakpakan natin si Lord. Panalangin po yan ang puso ko. At yan din dapat ang panalangin natin. Nilingin natin kay Lord. Amen? Pumalakpak ang gising na gising. Huwag mong tutulugan ng preaching. Praise God. Wala naman, pati mga nasa online. Praise God. Yan po'y panalangin. Yan po lagi namin inaawit noon. Siguro kaya hindi nyo alam sa unang awit. Kasi yan ay, paggising sa umaga, naaalala ka. Yun po yun. Tandaan nyo na.
Di pa rin. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka, umaawit, sumasayaw, sumasamba sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, sabay-sabay tayo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Palakpakan natin si Lord. Yun po yun, doon kinuha yun. Maganda po yung panalangin. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Ibig sabihin, maranasan. Hindi kasi naipaawit. Pero yan po yung lagi namin inaawit noong aming panahon pa. Yun, matanda na pala si... At inaawit ko po iyan. At sinasabi, yan po kasi panalangin paawit. Panalangin paawit. You are reminding yourself na sa pagising sa umaga, naalala mo si Lord, pasalamatan, hingin ang biyaya sa Kanya. Ang kailangan may banal na takot tayo. Hello? Sinong handang tumanggap ng anointing of the Spirit of the Lord? Bakit? Ano bang taglay? Ito po yung aking kinompress mula sa past few Sundays na itinuro ko sa inyo. Ito po yung napakalaga. Bakit ang maraming data workers, tumutugtog, worship leader, bakit ngayon nalulungkot ako, hinahanap ko, bakit wala? Bakit? Anong nangyari? Nagpapaawit, mahal si Lord. Sinasabing mahal si Lord, nasa na sila? Marahil ay mahal si Lord, pero ang nagkulang ay fear of the Lord. For us to have the fear of the Lord, we need to know Him more. He's perfect. He's holy. All-powerful. Magnificent God. Marvelous God. Miraculous God. He's our everything. He's in you and me. Is the God of yesterday, today, and forever. Is the God of Abraham, the God of miracle. Palakpakan natin, God of Father, the Son, the Holy Spirit. Church, you are declared blessed. Every time na kayo pupunta rito, the open heaven in this place, I declare, open ang heaven. Sa lugar na ito, when we raise up the name and proclaim the name of Jesus, and ang walang magawa si Lord, kundi i-bless ka. Sabi ko, binibless ka ni Lord. Tumataas ang iyong faith. Habang tumataas ang iyong faith, kung ikaw ay may karamdaman dyan, pagagalingin ka ni Lord. Si Jesus, ang nagdala ng kasalanan natin sa cross of Calvary. Hindi mo nakikita na ikaw ay binayaran. Marahil hindi mo nakikita ang iyong kasalanan ay bayad na. Marahil hindi mo nakikita na ikaw ay forgiven. Pero nananalig ka. But you know what, church? Hindi lang kasalanan ang binayaran ni Christ. Pati sakit karamdaman ay binayaran niya. Kung hindi mo nakikita ang nakalagay, ikaw ay forgiven, o marahil hindi mo kita on your naked eyes, na talagang inirase, nilinis ka ng blood, pero naniniwala ka. And that faith will bring you into heaven. Ganon din paniwalaan natin. Binayaran niya hindi lang ang kasalanan, binayaran niya ang sakit karamdaman, at sa mga nananalig ng tuloy-tuloy at nagdideklara na sa latay na Jesus ikaw ay gumaling, gagaling ka. It is past tense. By the stripes of Jesus, you are healed. People of God, nasa online, at mga narito, sa latay na Jesus, ikaw ay gumaling. Sa latay na Jesus, ikaw ay gumaling. Sa latay na Jesus, ikaw ay gumaling. Ikaw ay gumaling. Tumanggap ka na ng himala ng kagalingan. Receive. You need to have
the anointing of fear of the Lord. Hindi lang kasalanan ng kanyang binayaran. Hindi lang sakit karamdaman. Binayaran niya ang lahat ng sumpa. Palakpakan natin, Jesus Christ! And let us proclaim the name of Christ. The name that is above depression. The name of Jesus Christ is above poverty. The name of Jesus Christ is above any kinds of curses. The name of Jesus Christ is above defeat. The name of Jesus Christ is above all kinds of sickness and diseases. The name of Jesus Christ is above all names. And everyone who will come unto the name of Jesus will be saved. And will experience miracle from the Lord. Palakpakan natin. Hallelujah. We proclaim your name, Lord Jesus. And we bow down to you, Holy Spirit. And we appreciate your great love, O Abba Father. Palakpakan natin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Ito po ang gusto ng Panginoon. Dali ng mga tao sa pananalig kay Kristo. And the positive fear is both protective and blissful. Itong ating pinag-uusapan, the fear of the Lord. Fear of the Lord means it is a positive fear. Ito'y protective, poproteksyonan kanya. Ang isang taong may fear of the Lord, protected ka sa paggawa ng mali. Taas ang kamay, nang gugustuhin mong lumagong yung fear of the Lord, may iiwasan mong gumawa ng mali. Palakpakan mo si Lord. You will be protected and you will be blessed. Because negative fear has torment. Yung negative fear na meron si Eva at si Adan, nung sila'y magkasala, sila'y hindi nagsisi. Sila'y nagtago. People of God, online at narito, ang godly fear, holy fear, positive fear, pag nagkakamali, humihingi ng tawad. Humihingi ng tawad. Sabi ko po, humihingi ng tawad. And you will be protected. Ang negative fear, kagaya naranasan ni Eva at ni Adan, meron silang negative fear. Sa halip na magsisi sa ginawa nilang pagkain ng pinagbabawal na bunga, ang ginawa nila nagtago dahil sila'y natakot. People of God, ang meron ka at meron ako, the anointing of fear of the Lord that will protect you and bless you and that will draw yourself near to God. Kung malakpak ka nagsasabing, you have the anointing of fear of the Lord. The anointing of fear of the Lord, it is a positive fear. The fear of God keeps people from sin and trouble. Basahin muna natin ang una. The positive fear is both protective and blissful. Negative fear has torment. Tinotorment ang tao. Huwag mo yang pahihintulutan. Pag tormentation na, judgmental na, galing yan sa enemy. Tinotorment ka? You were tormented? Hindi yan galing kay Lord. That kind of fear is not from the Lord. The fear na galing sa Panginoon ay naglalapit sa Diyos at nagbibigay ng lakas at sigla sa tao. Naunawaan po natin? Naunawaan po natin? Ang may banal na takot sa Panginoon. Number 2, protects rather than destroys. Ang banal na takot na galing sa Panginoon ay nag-iingat, hindi nang wawasak. Yan po ang ating mga pinag-aralan ng isang linggo. Are you listening? Ibinigay ko po sa inyo ng isang linggo ang mga verses. Ngayon po, nagre-remind uli ako. Tandaan mo, nasain natin ang banal na takot sa Lord. Read and read, meditate the Word of God. Hear and hear the Word of God. Para lumago ngayong banal na takot sa Lord. Bakit? Ang banal na takot sa Lord ay magpo-protect sa iyo sa paggawa ng mali. Magpo-protect sa iyo para sa kasamaan. Maglalayo sa iyo sa kapahamakan.
Sabihin mo sa iyong sarili, kung may banal na takot ka sa Panginoon, ilalayo ka nito sa kasamaan. Sino ang gustong lumago ang fear of the Lord at malalago ka dahil lagi ka nakikinig ng taimtim sa salita ng Diyos? Palakpakan natin si Lord. Fear of God protects rather than destroys. Fear of God keeps people from sin and trouble. Yan ang may banal na takot sa Lord. Ang may banal na takot sa Lord, ilalayo ka sa kasalanan. Ilalayo ka sa kapahamakan. Ilalayo ka sa gawa ng kaaway. Sinong gustong malayo sa gulo? You need to have the fear of the Lord. Mga estudyante, mga nag-uopisina, kayong mga kalalakihan, I declare, tataglayin nyo ng tuloy-tuloy ang anointing of fear of the Lord. Mga kababaihan, malalayo ka sa gulo. Malalayo ka sa kapahamakan. Malalayo ka sa kasalanan. Mapapalapit ka ng mapapalapit sa pinagmumula ng pagpapala at ikaw ay lalong mapapagpala dahil mayroon kang banal na takot sa Panginoon. Pumalakpak ka nagsasabing, yes! Magiging masunurin ka kasi alam mo, ang Diyos ay banal. Hindi niya ipapasunod sa iyo ang ikaw ay mapapahamak. Kailangan mong makilala ng totohanan ang Panginoon. Fear of God keeps people from sin and trouble. Dahil may banal na takot ka sa Panginoon. Ilalayo ka sa trap ng kaaway. I remember, because I have fear of God. Fear, the anointing of fear of the Lord. Ibig sabihin, taglay ko si Holy Spirit, nasa akin ang fear of the Lord, kaya kahit sa pag-aasawa, alam niyo naman, talagang sinunod ko ang gusto ng Panginoon. Mamaya ko i-testify. The fear of God protects rather than destroy. Banal na takot sa Panginoon ay nag-iingat. Banal na takot sa Panginoon ay hindi nang wawasak. Hindi nang wawasak ng relasyon. Iniingatan ng Diyos ang taong may banal na takot sa Kanya. Kahit ang lalaki nasa abroad, ang babae nasa Pilipinas, may banal na takot. Amen? Hindi nagkakahiwalay. It protects the relationship. Protektado ang relasyon mo sa Panginoon basta ikaw ay may fear of the Lord. Mga magulang ko't kapatid, naniniwala ba tayo Jesus is coming soon? Mas malapit ngayon ang pagdating ng Panginoon. Kaya wag tayong papayag ng pananampalataya na meron tayo na totoo ay maagaw pa ng kaaway. Huwag kang padidikta sa pangit na sitwasyon. You have the fear of God. You have the knowledge from the Lord. You have the wisdom from above. Hello? We need to seek God. Kaya po yung kagaya po namin na may mga pinagkatiwala ang Panginoon. Iba't ibang pinagkatiwala ng Lord sa iyo. Ang level ng pagtitiwala ng Lord ay siya ring level ng accountability mo sa Panginoon. Mas mataas ang accountability ng pastor kaysa mga ministry heads. Mas mataas ang accountability ng isang reverendo kaysa mga pastors. Mas mataas ang accountability, mas mataas ang responsibility. Kaya we need to have the anointing of fear of the Lord. Lahat tayo, mga nanay, tatay, malalayo ka sa kasamaan, malalayo ka sa kapahamakan, malalayo ka sa kasalanan kapag taglay mo ang fear of the Lord. At mangyayari ang anointing of fear of the Lord kapag kinikilala mo, Holy Spirit in you. The Holy Spirit is 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 in you. Palakpakan natin si Holy Spirit. Fear of God keeps people from sin and trouble. Example natin dyan.
para sa mga hindi naririnig ito, si Joseph. Lumayo talaga siya sa tukso. Tinutokso siya ng magandang babae, pero hindi siya napatukso. Mga kalalakihan, may asawa, papuntang abroad, o mga naririto pa, walang lihim na di may bubunyag. Magtapat ka na kung may nagugustuhan ka, pero sana, itigil mo na. Matakot ka sa Panginoon. Ang mabuti gawin, maliligtas ka sa lupain. Amen? Sabi mo sa iyong sarili, matakot ka sa Panginoon. Ang mabuti gawin, maliligtas ka sa lupain. Next, fear of God. Fear of the Lord opens to us the floodgate of His grace and tender mercies. Fear of the Lord opened to us the floodgate of His grace and tender mercies. Ang isang tao, kita ni Lord ang may banal na takot sa Kanya. Ito ang maganda. Binubuksan ni Lord ang floodgate of mercy and grace. Sino rito ang gusto ng biyaya, ang matinding biyaya at kahabagan? Bukas ang matinding biyaya sa iyo ni Lord. Dahil ikaw ay may banal na takot sa Lord. Sabihin mo, I have the anointing. I receive the anointing of fear of the Lord. Bukas ang floodgate of grace and mercy in my life. Nasunod ka kayo? Sino rito ang bukas ang floodgate of mercy and grace? Sa mga may fear of the Lord, matinding buhos ng biyaya. Siyempre, matinding biyayang ibubuhos sa iyo para makaiwas ka sa kasalanan. Hindi mo kaya, tama. Kaya sabi ng iba, tao lang ako, oo nga, tao ka, sadya naman. Alam ang robot. Sadyang tayo tao. Pero ang biyaya ng Lord is always available. Sabi natin, thank you, Lord. Your grace and mercy abounds in my life because I have the anointing of fear of the Lord. The floodgates of grace and mercy is open wide in my life. Taas ang kamay, open wide ang floodgates. Because you have the fear of, wag niyo yung kalilimutan. Tandaan natin ito. Wherever you are. Ang iba sa inyo dadalhin sa US, dadalhin sa Australia, magtutor sa iba't ibang bansa, magtutor sa Canada, family status sa Australia at Canada. Sabi ni Sister Helen, gusto niya pati, lahat ng apo niya, pag naroon ng lahat, doon na daw sila titira ni Brother Chody. O, ay bumabata sabi ni Brother Chody, sabi ni Sister Helen, sadya ho, nakakabata ho talaga doon. O, tayo na sabihin natin, halika na. Mag-tour na tayo. Meron kayong multiple visa. Mangyari ang gusto ng Panginoon. Ang kailangan ay fear of the Lord. Magiging masunurin ka lang sa Panginoon. Magagawa mo ang kalooban ng Diyos kapag ikaw ay may banal na takot. Ang hirap ng mga pinagdaanan ng inyong lingkod. Pero kumpara sa ating apostle, mas mahirap ang pinagdaanan niya. Pero dahil ako ang kausap nyo, ang itetestify ko ay ang mga pinagdaanan na ako ay pinagtagumpay ng Lord. I have the fear of the Lord. Wala akong ipagmamalaki. I have the fear of the Lord because the Holy Spirit reside in me. Ginawa niyang residente ang buhay ko at buhay mo. Nakareside siya dyan. Nananasa iyo si Holy Spirit para magawa mo ang bagay na mahirap na pinapagawa niya. Sinabi ko kanina sa first service, naranasan ko ng aking maraming inaalagaan ay iniwan ako nung magkaroon ng breakaway sa Bukal. Ako po bilang pastor, ang aking ministry ay couples nung time na yon. Kapag couples night, bit-bit ko ang kaldero na may laman, pero
Huwag niyong isiping wala, meron. Spaghetti, pansit. Inalagaan ko ang mga couples, pero yung pastor na kasama ko, nagdesisyong umalis sa JA1. Nagdesisyon siyang umalis. Binahay-bahay, isang gabi, ang mga miyembro. At sabi ko nga kanina, narin ang inailuming first service, hindi siya sumama. Naawa siya sa akin, ako'y umiiyak na ang mga inalagaan, pinalagaan ng Panginoon ay iiwanan ako. Umalis sa JA1. Tayo noon ay nasa bukal pa. Ang sakit. Pumunta sila sa bahay, nagpaalam sila sa bishop, pumunta sa bahay isang jeep. Umiiyak ako. Ang sabi nila, maraming salamat, pastora ako noon, sa inyong pag-aalaga sa amin. Kaya lang, kailangan namin gawin, umalis. Kung gusto nyo kami makasama pa, sumama kayo sa amin. I have the fear of God. I rather choose God rather than man. Masakit, mahirap, walang church. Hiningi nila ang church. Hiningi nila lahat. Ang mga church, sa mga instruments, lahat ay hiningi, ibinigay ng ating bishop. Anong natira sa JA1? Wala. Wala tayong church, walang gamit, walang instruments. Diyan nagsimula ang JA1 Bawan. Nagsimula tayo sa Central School. Wala kahit anong instruments. From nothing into something because of our God, whom we are serving. Kayo yun, Lord. Kayo yun, Lord. Ang palakpak ay sa'yo. Matagal bago tayo nagkaroon nito. From 20, itinayo ito ay 2012. Nayari, lumipat tayo 2014. 2 years na ginawa. Nagsimula sa 500,000. Pero bago tayo nagkaroon nito, step by step ang blessing. Sa palaki ang pagpapala mo, sa palaki ang pagpapala mo, palaki ng palaki ang biyaya. The floodgates of grace and mercy sa mga taong may banal na takot sa Kanya. Naranasan ko rin na ako'y i-reject sa samahan ng mga pastors ng iba't ibang churches sa Pascual at Bawan. Kapag ako daw ay nanatili sa JA1, hindi ako pwedeng maging member nila. Kasama ko ang Pastora Sai at Pastora Lisel. Piliin ko raw. Kung pipiliin ko raw na umalis sa JA1, ako daw ay belong pa rin sa samahan ng mga pastors ng iba't ibang pastors sa Pascual at Bawan, SCMF. Nasa akin ang Isaiah 11:2, the Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, knowledge, and understanding, Spirit of counsel and might, Spirit of fear of the Lord. I am not judging based on what I see and what I heard. I choose to obey God. Nanatili ako sa JA1. And praise be to God. True enough, ang pangako ng Lord. God will gonna bless you, and those who will bless you will be blessed. Praise be to God. May banal na takot ako sa Panginoon. Wala akong pagmamalaki kundi si Lord. Inalis nila ako sa samahan. Hindi ako. Sila nagalis. Pero ang ipinalit ng Panginoon, greater sa samahan na meron ako dati. Because nariyan kayo, JA1 Bawan, nariyan kayo, nariyan first ang ating Panginoon na nagbigay sa atin from nothing into something. Mula sa Central School, nilipat tayo sa may orchidarium ng ilang taon. Nagsimula tayo sa pag-upa ng 18,000. Marami tayo doong naging bago, mga kahanggan, ang Abraham family. Kaya sila'y nakadalo, naging kahanggan natin, naupa. And the rest of you, nakita na daanan. Even doon sa tapat ng Bawanay, nariyan ang mga mural, nariyan ang mga tehada. Nakita sa highway ang ating church.
May mga nakuha tayo doon for the glory of God, dinala ng Panginoon. Hanggang may inihanda palang mas maganda ang Panginoon sa'yo. Huwag kang, don't give up, don't lose hope. May inihandang the best ang Lord sa'yo. Have the anointing of fear of the Lord. Magkaroon ka ng banal na takot sa Diyos. Ang may banal na takot sa Diyos, sinusunod si Lord higit sa tao. Mas takot sa Diyos kaysa tao. Pumalakpak ang mas takot sa Diyos kaysa tao. Iwanan ka ba ng tao? Nariyan ang makapangyarihang Diyos na may ari ng langit at lupa. Ang Diyos na magbibigay sa iyo ng lakas, ang magbibigay sa iyo ng pabor, ang magbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo. Iwanan ka man ng tao, huwag ka lang maiwan ng Diyos. Choose to obey God. Choose to believe in one God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Palakpakan natin ang nag-iisang Diyos na nagmamahal ng lubos sa iyo. The best is yet to come. And you know what? Yung mga kasama ko roon, kasama ko rito, Inay Luming, and the rest of you, nagsimula tayo, biyaya ng Panginoon. Sila roon, yung nangmuno para umalis sa JA1, napaalis din. Nagtayo rin ang kanya. At mabiyayaan, Lord, sa bawat isa. Sabi mo, mabiyayaan, Lord, sa bawat isa. Pinababawi ni Lord ang mga nagkakamali. Habang may buhay, may pag-asa. Kapag nagkamali, okay, magsisi lang, pinababawi ni Lord. Sila'y nagpapatuloy din yung nag-break away din sila. Tayo naman nagpapatuloy. Sa mga pagkakamali natin, tayo ay nagsisisi. Sa pagkakamali natin, we have godly sorrow. Sila rin sa pagkakamali nila, kung may mali man sila nagawa, they have godly sorrow at nagpapatuloy maglingkod sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Pinaganda ni Lord, sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, mula sa pangit na pangyayari, maniwala ka, mainihanda si Lord na napakagandang patotoo. Magandang patotoo sa buhay mo. Huwag lang natin pangungunahan ng Panginoon. Huwag kang padadala sa sinasabi ng tao. Mag-iingat ka. You need to have the fear of God. Naiwang ka man ng tao, wag lang si Lord. Palakpakan natin si God. The fear of the Lord opened to us the floodgate of His grace and tender mercy. And last, the fear of the Lord opened to us an ever-increasing thirst to please God willingly. Yan po ang may banal na takot sa Lord. Habang ikaw ay nagsusok sa Word, nagsusok sa itong mga gawain, yan ay paraan para ikaw ay mag-soak. Ikaw ay tumubog sa Lord. Huwag kang mawawala pag-araw ng linggo kung linggo ka lang nakakarinig. Huwag. Pero dagdagan mo. Find time. Find time. Si Lord ay naghahandang kausapin ka. Parang pag nag-pray, anak, may sasabihin pa ko sa iyo. Huwag ka muna umalis. Pero hindi bale, the whole day nandyan si Holy Spirit. 24 hours, saan ka man naroon, pwede mo siyang kausapin. At magkaroon tayo ng heart of worship. Ano yung kanta? I'm going back to the heart of worship. It's about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things. It's all about you. Amen? We need to have a heart of worship. Kapag ang tayo may fear of the Lord, it open us an ever-increasing thirst. Masaya ako, nag-i-increase ang aking kauhawan na masunod ang kalooban ng Lord. Kaya I always pray, Lord, walang hadlang. Walang kabalang, walang silbi. God help me. Masunod ang kalooban mo, nag-i-increase because of the fear, the anointing of fear of the Lord. Are you listening? Ang gusto mo yung gusto ni Lord. Kaya sabi ko, pag may nagpapakonsel sa akin, ito ang sasabihin ko.
pero you need to confirm. God will gonna confirm unto you word from Him. May sasabihin ako sa'yo. Ito ang counsel ko sa'yo. Pero meron ka dapat word from the Lord. Iko-confirm ni Lord yan sa word niya sa'yo. I remember, yan, nariyan si Emmy, tinestify ko ito. Pastora Hannah, na ngayon ay nasa Canada. The pastor, naging pastor ng youth. Siya ay magdidibo, pati yung aking isang anak. Pero siya may dengue. Nung kami ni Emmy ay nasa time ng mga deliverances. Tama, Emmy? May mga na-interrogate ako na kung ano-anong pinagagagawa raw nila. Sabi ko, wala kayong magagawa sa akin. Dahil ang Diyos na kasama ko'y makapangyarihan. Ay sa mga anak mo, wala rin kayong magagawa. Dahil ang kasama ng mga anak ko, kasama ng J1, family na pinananahanan ni Holy Spirit, ang kasama yung makapangyarihan Diyos. You are all protected. We are all covered by the blood of Jesus. No weapon formed against you and your family. And my family will prevail. And what the locusts have eaten, God will gonna restore. And what the enemy meant for evil, God will gonna mean it for good. We have nothing to fear because greater is the Spirit of the Lord that is in you. It's in me. God will gonna fight for us. Amen. Magdidibo. Pero may dengue. Andyan, ang rashes. Nasa LPU si Hannah noong panahon yun, ang pastora. Sabi ng professor niya, nung time na ako'y ganyan, nasa ospital ako, pero ikaw pumapasok. Hindi ko talaga mapa-absent yung dalawa, sabay silang may dengue. Makinig kayong mabuti, ang sakit karamdaman na hindi galing kay Lord, sa halip binayaran ni Christ ang sakit karamdaman sa cross. Huwag niyong paniniwalaan na binigyan kayo ng sakit ni Lord. Si Lord ay hindi nagbibigay ng sakit. Ang ibinibigay niya ay pagpapala. At ikaw ay papasa sa mga pagsubok. At tinapos niya na, sabi ni Lord, eres deresh, bayad na ang kasalanan mo, bayad na ang sakit karamdaman, bayad na ang sumpa. Ikaw na maniniwala, mananalig, ikaw ay tatanggap ng himala ng kagalingan, ng kapatawaran, at ng buhay na walang hanggan. Ikaw na dati nasa dilim, dinala niya sa liwanag. I seek God. Anak ko eh. May dengue. Nag-platelet. Nagpa-check up, bumababa ang platelet, pero malalakas. Ilang days na lang, dibo na siya. Hindi magpa-ospital dahil malakas. I keep on praying sa Lord, Lord, anong kalooban mo? Gusto ko silang i-ospital. Bigyan mo ako ng word. Kung ayaw mo, pinag-pray ko sila. Bigyan mo ako, Lord, ng word. Ako isang nanay, mahabagin. Gayon din ang tatay. Amen. Amen naman kayo. Ayoko ma-extreme. We are not extreme. Bigyan mo ako, Lord, ng word. Kung hindi sila kailangan i-hospital, sabay silang may dengue, witness Emmy, wave Emmy. For the glory of God. Binigyan ako ng word na naging anniversary ng ang naging team ng anniversary, Job chapter 5 verse 9. Nagkaroon ako ng peace. Hindi ko na sila dinala sa ospital. Nagdibo doon sa may tapat ng Bawanay, si Pastora Hannah, malakas, dengue free. For the glory of God. Job chapter 5 verse 9. Job chapter 5 verse 9. Job chapter 5 verse 9. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pangahawakan ko. Ayoko ma-extreme. We are not extreme. Yes, we believe in God 101%. Pero we need to do the possible and God will gonna do the impossible. So possible to pray. Lord, pingin word. Hindi ko sila hospital kung ayaw mo. Pingi lang akong word. Job chapter 5 verse 9, binigay sa akin ni Lord. Na naging anniversary team natin after August yun eh. Come anniversary, yan po ang ating team. He performs wonders. Si Lord yan eh.
that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Hindi mo raw kayang bilangin ang himala na gagawin ng Diyos sa'yo. Hindi mo mabibilang. Hindi mo mabibilang. Hindi mo kayang bilangin ang mga himala. Miracle after miracle. Blessing after blessing. Wonders upon wonders. Kanino yon? Binigay ni Lord. Hindi na ospital. Nag-celebrate ng dibo. Sino ang kasama ko rito na mag-celebrate ng dibo? Pastorahan, taas ang kamay. Nakalimot na kayo? After noong yun, ang bishop ay nagpunta. Hindi nyo natanda, sa tapat ng Bawanay. Doon nagdibo. Hindi kayo kita. Kasi naman. Kakaunti pa lang kasama ko nung una. The rest kasi, second service kayo ay marami, ay bago lang, Doon po nagdibo. Naroon ang bishop. Preach nga po ng bishop yung Job chapter 5 verse 9 dahil kahanga-hanga si Lord. Sabi ko po, kahanga-hanga ang Panginoon. Kahanga-hanga ka, Panginoong Jesus, sa pagkakasala, dugo mo'y umagos doon sa Kalbaryo. Yan po ay mga awit ng papuri. Okay, hindi ko na maituloy. Wala akong kasama rin alam yon. Kapag ikaw ay may banal na takot sa Panginoon, naroon ang kauhawan mong sundin ang Lord. Sinasanggunin mo agad siya. Ito man ay sa larangan ng pag-aasawa. Larangan ng, alam nyo, ako'y very optimist. Ang Lord ay tuwang-tuwang gawang ka ng himala. Ang saya talaga ninyo, It is God's desire to perform miracle in your life. To perform good testimony in your life. Ang mga sinasabi ko sa inyo, yun ay dahil ni Lord sa buhay ko. Ang magdesisyon na makipag-break up sa 6 na taon mong kasintahan dahil hindi siya born again. Dahil ako'y na-born again nung pang-6 na taon naming magkasintahan. Na-born again ako pero ayaw niya. Si Lord ang naglagay sa akin ng desire na makipag-break dahil ayaw niyang mag-born again. Mas pinipili kong ang Lord na may alam ng future ko kaysa isang tao na hindi niya alam at hawak ang buhay ko. Praise be to God, nung magdesisyon ako makipag-break, buti na lang. Binigyan ako ng lakas ng loob. At buti na lang, hindi niya ginustong makipag-break. Kaya naging asawa ko siya. Kasi marami dito, hindi alam Pero hinintay ko pa ang 2 taon. Baka hindi totoong born again. Sino rito, mga kabataan, nagmamadaling mag-asawa? Stop it. Pray and pray. Seek the will of the Lord. Hindi ka magsisisi. Ang isang tao may banal na takot sa Lord, magkakaroon ng kauhawan na sundin ang kalooban ng Diyos. Thirst to please God. Hindi mo gustong pangunahan ng Panginoon. Bakit ang mga tao parang sa kanila, born again na, nagagawa pa rin yung nakakasakit sa damdamin ng Panginoon? Bakit? Hindi nila kilala masyado ang Lord. Ang Lord ay nasasaktan. Pero patuloy na nagmamahal. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, sobra tayong mahal ng Panginoon. Kaya ang gusto niya para sa iyo, yung sa kabubuti niya, kabubuti mo. Huwag mong pagdidiskitahan si Lord na siya ang pinanggagalingan ng sakit. No. Hindi. Siya ang nagpapagaling. Huwag mo isipin, nagkasala lang ako, binigyan agad ako ni Lord ng sakit. No, it's not. Repent. Ikaw ang nagbukas ng pintuan sa kaaway. Don't open doors for the enemy. The Lord is the one who opened doors of blessing, and He's the one who shut the door.
Hilingin mo sa Panginoon, masaraduhan ang iyong binuksan. Are you listening? Have the anointing of fear of God. Are we ready? Close your eyes. Repent. Ilang beses mong pinagdiktahan si Lord sa nararanasan mong hindi maganda? Magsisi ka. Hindi, ang gusto ng Panginoon sa'yo ay yung sa ikabubuti mo. Huwag mo sasabihin, si Lord ang may gawa ng nangyayari sa iyong hindi maganda. No. Bago ka pa manalangin, ay tumutugon na si Lord. Nasaan yung lights operator? Sige, close your eyes. Talk to God. Kapatid, hindi pa tapos sa iyo si Lord. Naniniwala ka ba mahalaga ang fear of the Lord? Mahal ba natin ang Panginoon? Taas mo yung kamay. Gusto mo bang lumago ngayong banal na takot sa Lord? There are so many blessings. Sige, hingi mo ng tawad. How many times na napagdiskitahan mo ang Panginoon sa mga nagaganap na hindi maganda sa buhay mo? Lord, thank you for cleansing everyone. Ikaw ay may banal na takot. You are always protected. And the floodgates of grace ay matatanggap mo ngayon. Lapit tayo sa Panginoon. Ako'y lumalapit. Kung kaya mo lumuhod ka. Kung hindi mo kaya, manatili ka nakaupo. Sige, luhod sa Panginoon. Ako'y lumalapit. No pressure. Ang hindi kayang lumuhod. Hindi kayang lumuhod. Pwedeng nakaupo ka. Kausapin natin ngayon ang Panginoon. Pag-ibig mo't lakas ang kailangan ko. Ang kailangan ko. Ang kailangan. Ang kailangan. Kailangan ko. Kailangan ko. Tulungan ako. Ito ang panalangin namin sa iyo, Lord. Baguhin lubos. Turuan ako. Turuan ako. Sama-sama tayo lumapit sa Panginoon. Father God, salamat for hearing the prayers of every one of us. Address ito sa iyo, Ama, na kami kung lumalapit ng may pagpapakumbaba, inaamin namin wala kaming magagawa. It's not by might, it's not by power, only by your Spirit. And right now, kung ikaw ay naniniwala, the Spirit of the anointing of fear of the Lord ay mahalaga. Itasin mo ang iyong kamay at sabihin mo, Lord, I want to receive. Lord, I want to receive the anointing of Spirit of the Lord. Here I am, Lord. I'm humbling myself. I'm kneeling down to you, O God. Release, Lord, the anointing of fear of the Lord that brings freedom, that brings healing, that brings favor, that protects every
everyone to commit sin. Protects everyone sa anumang gawa ng kaaway. The anointing of fear of the Lord na lalong naglalapit sa amin sa'yo. Release out of the belly of everyone, Lord. Release that spirit. Kayo, Holy Spirit, ay nasa amin. The spirit of knowledge, the spirit of wisdom, the spirit of counsel and might and understanding, and the anointing of fear of the Lord. Out of our belly, Lord, flow rivers of the anointing of the fear of the Lord. Maliligtas ang bawat isa sa kapahamakan. Maliligtas sa gawa ng kaaway. Maliligtas at malalayo sa anumang tukso at gawa ng kaaway. Protective from all tormentation. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And I pray to you, O God, habang kami nagpapakumbaba, the open heaven sa lugar na ito. Release wonders and miracle. Release healing. Release wonders. Release miracle. Wisdom. Knowledge. Understanding. Wonders and miracle. Release blessing of favor. Release blessing of breakthrough. Release blessing of peaceful life. Release blessing of joy-filled life. Wisdom-filled life. Anointing flow. Anointing of God. Receive. Receive. Orienterada. Yantarolabo. Yante. Seyalala. Oriente. Amalaya. Anointing of God flow. By the greater way. Anointing of fear of the Lord. Anointing of wisdom. Anointing. Anointing flow from the Holy Spirit. Out of our belly flow. Flow. Flow miracle. Flow healing. Flow wonders. Flow. Yeriara. Yerirobo siyarana. Orekiato. Yantorolo. Out of our belly, nag-release kayo ng iba't ibang uri ng pagpapala. In exchange of that, receive, Lord, highest praises, glory, honor, power, and thanksgiving. And we thank you for the anointing of wisdom, fear of the Lord, wonders and miracles. All for your glory, Lord. In Jesus' mighty name, everyone I declare blessed to be a blessing because of the anointing of the fear of the Lord from this day on forward. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen, Lord. All for your glory. Amen. Hallelujah. Malakas na palakpak. God the Father, the Son, the Holy Spirit. We love you. We honor you, Lord. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. To God be the glory.